Alam mo, maraming umiikot-ikot na mga usap-usapan diyan ano, na alam nga ng lahat na si General Torre ang kumbaga ang bastonero diyan ano, siya talaga ang nagpadala kay or humuli rin kay President Duterte ano. I think, Doc Sherwin, if you compare the situation of former President Duterte at saka ni Senator Bato, medyo may swerte ng konti ito si Senator Bato. Incomplete. Incomplete on so many things. What will be the official position of the government despite the fact na nagawa na natin tapos ngayon parang may pag-aalinlangan. No? Hindi ko alam saan ang gagaling iyon. Mas magtataka ako kung walang darating na warrant of arrest kasi napurbahan na eh. Magandang araw po sa ating lahat, sa lahat ng mga sumusubaybay at inaabangan itong Dean's List. Dr. Gary Ador Junicio po from De La Salle College of St. Benilde. Ako naman po si Dr. Sherwin Ona from De La Salle University. Good afternoon, everyone. I'm Dean Ederson Tapia of the University of Makati. Alright, Din Ed, Din Gary, ano? Marami na naman tayong tatalakayin ngayon, pero as usual, ano, konti lang yung oras na binibigay sa atin, ano? Pero ngayon, mukhang mainit na mainit yung issue on the ICC warrant, no? Yung warrant of arrest na allegedly, no, na meron nang lumabas at sabi ni Ombudsman Remulla ay meron siyang kopya, no, na electronic copy. At pero pinabulaanan nito ng ilang mga ahensya ng ating gobyerno. Ano ang basa niyo rito? Ano ang ibig sabihin nito sa pangkasalukuyang hinaharap ng ni Senator Bato de la Rosa at sa tingin nyo, kung meron mang magiging implication ito sa pangkalahatan ano na governance dito sa Pilipinas. What do you think? Ano ang take nyo rito? Fake ba to o coming soon, no? Mauna na ako, Doc Sherwin. Oh, di na, do. So, go. Ako, I think, magtataka ako kung walang darating na warrant of arrest. Kasi napurbahan na eh. The former president is now in detention. So, ibig sabihin, seryoso talaga yung International Criminal Court dun sa pagpupursue ng mga criminal cases against officials of the previous administration. And parang ang hirap naman ispilengin, again, whether or not it's true, na hindi maaakusahan yung isa sa mga tinatawag na chief architect ng war on drugs. Yun na nga si Senator Bato, no? He was chief PNP and he was a trusted lieutenant of former President Duterte. So I think the reality is it was just a matter of time for this to happen. Well, obviously wala pa tayong pinangahawakan na official document stating that he is really subject to an arrest warrant. Pero ako medyo mataas na yung confidence level ko dyan na it is coming forthwith. Ito yung forthwith talaga. Yung totoong forthwith, ano? Pero alam mo, siguro tanungin ko Mm. si Dean Gary, ano? Dean Gary, alam mo naman ako, no? Sabi dyan sa mga tambayan ng tricycle at dyan sa gilid ng mga palengke, no? Na kaya ba talaga to i-implement ng gobyerno, no? Lalong-lalo na sa isang dating PNP chief na alam natin na malakas ang impluensya, ano? Nakita naman natin yan, nung panahon ng Duterte administration na walang kagatol-gatol na inimplement yung war on drugs ano at maraming ang mga Pilipino na napatay dito. Sa tingin mo, meron pang will ang gobyerno natin? Kaya ba niyang i-implement itong arrest warrant na ito? Lalo na ngayon na kumbaga inaantabayanan na ng ni Senator De La Rosa itong warrant na ito. Ako bago ko sagutin yan, gusto ko lang din magbigay ng opinion earlier dun sa sinabi nga ni Dean Ed, no? Yung ang taas ng kanyang confidence level. Ako naman, tingin ko may pagka Nostradamus si Senator Bato dahil sabi niya, ba, na panaginipan niya isang beses na makakasama niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte muli para silang may reunion. So mukhang ito na ata ngayon yon, no? Mukhang ito yung reunion in the making. But nevertheless, of course, iba yung sitwasyon nung March and perhaps sa ngayon, ang concern ko lang in terms of kung ito ba may implement, I'm sure napaghandaan naman ito, napag-usapan ng PNP. Siyempre, medyo kailangan lang talaga nila magbigay ng courtesya or perhaps some protocol dahil lokal lang
supposedly aarestuhin ay dating chief PNP. So yan yung mga challenge na nakikita natin dito. And on the other hand, ang isa pang challenge, medyo sintonado yung executive as well as yung other instruments ng gobyerno, no? Well, actually not the executive but rather yung Malacanang. Kasi parang iba yung statement halimbawa ni ES Bersamin eh. Unlike ng DOJ, yung ating mga state prosecutor, medyo firm and consistent na ano ang dapat gawin. Sakaling lumabas talaga formally ang warrant of arrest. At ang sinasabi nga nila, the best remedy for this ay isurrender si Senator Bato tungkol dito. Kung paano ito i-execute, kailangan nating abangan din ito, no? Dahil nga sabi ko may mga constraints tayo nakikita from the sintonadong statement ng Malacanang at yung siyempre we have to accept the fact medyo mangingilag din ng konti yung mga mag-aaresto lalo na't wala na si General Torre ngayon as Chief PNP. Although he's still in the PNP and he uh, still has the highest star, di ba? Pero hindi siya ngayon ang leader no, ng ating kapulisan. Yeah, maganda yung punto mo, Dean Gary, ano? And alam mo, maraming umiikot-ikot ng mga usap-usapan dyan, ano? Na alam nga ng lahat na si General Torre ang, kumbaga, ang bastonero dyan, ano? Siya talaga ang humuli kay Pastor Kibuloy at nagpadala kay, or humuli rin kay President Duterte, ano? Pero ngayon nga na na-sideline siya at medyo controversial pa yung pagkaka-sideline sa kanya. Sa tingin mo magkakaroon ba ng kumbaga ng sabi mo nga kanina na mas malakas o mas madiin na pag-i-implement nitong arrest warrant kung lalabas nga ito? Yun nga yung kailangan nating antabayanan. Kumbaga, honestly, I'm sure uh, what we heard also sa mga tambayan, baka same yung tambayan natin, may iba't ibang mga pwersang naglalabanan ngayon, no? At iba't iba ang appreciation dito sa papaanong approach ang gagawin sakali talagang formally. Kasi may sabi nga ni Ombudsman Remulla, meron siyang copy. So paglabas na formally, dumana sa proper channel itong warrant ng ICC at ito na ay na turn over or nabigay ng kopya yung ating Interpol. Uh, ano yung mga magiging magandang sistema or strategy, especially kahapon kung ating observe, absent si Senator Bato de la Rosa sa resumption ng Senate starting kahapon. So hindi ko alam kung ngayon ay papasok siya. Ang sabi lang sa ang statement lang ng kanyang opisina ay walang official confirmation kung nasaan yan si Senator De La Rosa. Yeah, siguro ngayon, no? I-highlight ko yung isang issue pa, no, at babato ko to kay Dean Ed, no. Dean Ed kasi nga marami nagsasabi na 'di ba pwede daw i-challenge sa korte itong warrant na ilalabas ng ICC at baka daw ma-subject sa mga extradition treaty or extradition process itong paglabas ng warrant. Anong masasabi mo dito, Dean Ed, para maliwanagan din yung ating mga nakikinig at saka sumusubaybay sa atin? I think, Doc Sherwin, if you compare the situation of former President Duterte at saka ni Senator Bato, medyo may swerte ng konti ito si Senator Bato. Kasi I think yung ambiguity patungkol dun sa jurisdiction ng ICC and the legal processes that must be observed before they conduct the extraordinary rendition was not yet clear during the time of President Duterte. Remember, hindi alam yun eh. We've not done that before. And then may mga nag-file ng kaso on behalf of President Duterte and the Supreme Court had the occasion to clarify kung ano yung mga dapat gawin at mga dapat obserbahan, no? Part of which is to establish part of which is to establish the legal basis for the conduct of the arrest, etc. So ang point lang natin is merong mga prosesong i-oobserba na minandate na ng Supreme Court natin. Not because of the ICC, but it is mandated by the Constitution. So, by the Supreme Court. So, in that sense, medyo may swerte ng konti si Senator Bato kasi yung ambiguity, yung walang kalinawan
ng panahon ni President Duterte ay mas malinaw ngayon na may mga prosesong kailangang obserbahan. So, unlike the case of President Duterte, that the PNP, especially under the leadership of General Torre, took advantage of that ambiguity para mapatupad nila ma-enforce nila yung warrant of arrest. Ngayon, medyo mas may proseso yan. No? Which is not to say that hindi maaresto si Senator Bato. And my position has been, from the beginning, has been clear. Huwag na nating sabihin pa na walang jurisdiction yung ICC if I were the government. Kasi ano na yan it puts the government in a difficult position of saying one thing and doing another. Panindigan na natin talaga na talagang under tayo ng ICC for the crimes that were committed when we were still a party member to the Rome Statute. Wala nang ambiguity pa, wala nang pambobola pa na, hindi, Interpol. Talagang i-recognize na natin yan. And I think, moving forward, yun yung dapat natin gawin para klarado kung ano yung posisyon natin. Ngayon, later on, kung mapatunayan na wala namang sala si President Duterte or si Senator Bato in this case, so be it. But jurisdiction has already been attached and they attacked that question several times over. Bago lang, nagkaroon na naman ng decision yung ICC that meron nga silang jurisdiction Yeah, over crimes that were committed when the Philippines was still a member of uh, the Rome Statute. right. Oo. Yeah. Yeah, ganda nung explanation ni Dean Ed, ano, klarong-klaro. Pero siguro ang tanong na umiikot din ngayon, isa sa mga nagbabagang tanong nga na sinasabi nila, no? Can you really arrest a sitting senator? No? Can you really arrest a sitting senator? Siguro ibato ko tong tanong na to kay Dean Gary, ano? Lalo na ngayon na nagpahayag ang Senate President, no, na kung sakasakaling may sesyon ng Senado at nasa loob ng Senado si Senator Bato, hindi nila papayagan na maaresto si Senator Bato. Siguro, konting paliwanag doon din, Gary, ano, no? Can you really arrest a sitting senator? Well, may mga kaso naman tayo in the past or may template ka naman yan in the past, di ba? Nung panahon ng Napoles scam, for example, si Senator Estrada, si Senator Enrile, and recently of course si Senator Laila de Lima, no? At nangyari naman ito, hindi ko maalala yung kay Senator Estrada kung saan nangyari specifically, kung saan sila hinuli, at saka kay Senator Enrile. I don't know kung sa loob nga ng Senado yun. Parang hindi naman. Ang sinasabi rin naman ngayon ni Senator Soto, of course, they have to preserve the integrity and the dignity of the Senate. But on the other hand, kapag ang aresto ay mangyari outside of the Senate, medyo hindi na nila yun papakialaman. Tapos kahapon ata, if I'm not mistaken, si Senate President pro tempore Panfilo Lacson, ang sinasabi niya, hindi naman pwedeng kupkupin ng Senado pang indefinitely si Senator Bato if ever na magdesisyon siya na magtago sa Senado. Kasi syempre may pananagutan tayo hindi lang sa ating constitution but also as part, no? As a collective group of nations. Tandaan natin, part tayo ng what we call a community of nations. Kaya nga sinasabi ng DOJ, very careful sila dyan, bagamat yung sinasabi ni Dean Ed Tapia, may mga issues or questions on jurisdiction, on some legal processes, but at the end of the day, it will backfire sa atin kung sakaling hindi natin i-implement. Halimbawa, lumabas itong ICC warrant of arrest. At tandaan natin, ang ICC ay hindi isang bansa, kundi isang international tribunal. So, ibig sabihin, at pumirma tayo doon. Kahit na hindi na tayo membro ngayon, yung kasong nangyari ay na sinampa against sa mga akusado kay Senator Bato, kay former President Duterte ay yung mga panahon na kasama tayo or member tayo no, ng ICC. So it will not look good and it does not sit well to other community of nations kung hindi natin ito i-implement, no? More than some legal question that of course that we need to observe. Although syempre, may ibang mga abogado, iba rin ang school of thought on that, no? Na may ginagamit na ibang provision ng batas na uh, uh, iba yung case ng extradition sa
pag-surrender, na simple pag-comply lang, no? So, yan siguro yung mga dapat ding abangan ng nating lahat, how these things will go about in the coming days. Yeah, ako totally agree ako dun sa punto ninyong dalawa, no? Pero sa akin palagay, no, dagdag dun sa mga sinabi ninyo, no? Another pagsubok ito sa ating mga institusyon, ano? Makikita natin, sabi mo nga, din Gary, in the coming days or weeks, ano? Dahil nga malaking tao din itong nasasangkot, ano, at napakalaki ng impluwensya ng taong ito, no. So ang mga ahensya or mga institution na naatasang mag-implement kung sakasakali nitong warrant of arrest na ito ay kilala nila itong taong ito, no. Naging boss nila o naging part ng kanilang organization. So dito natin masusubok talaga ang strength ng ating mga institutions, no. With that But said, siguro, sige, Dr. Rin, sige. may I just add something, no? Gusto ko lang sanang pasubalian kasi yung impression ng iba that members of Congress, particularly ito yung mga senador, enjoys absolute parliamentary immunity. While it is true that parliamentary immunity under our Constitution exists, may mga limitations yan. It only is limited to crimes that are punishable by less than 6 years imprisonment, and it only applies when Congress is in session. So in other words, kung even if hindi ICC yung pinag-uusapan natin, ano, for example, plunder case, yung katulad ng example na binabanggit kanina ni Dean Gary, they can be arrested. They can be subject to arrest kasi hindi naman absolute yung immunity na binibigay sa kanila. The immunity that is given to them is only with respect to their privilege as members of Congress so that they can participate in the deliberation. Pero that only applies to cases that are not sabihin natin grave, no? But Yeah. cases that would warrant a penalty that is grave would not protect them from arrest. Ngayon, sinasabi, okay, hindi a-arrest yan sa Senado. Of course, those are courtesies that are given to certain institutions. But because it is just a courtesy, at any given time, pwede yan bawiin. Tulad ng sabi ni Senator Lacson, okay, pagbibigay respeto yan, pero they are, law enforcement agencies are not under any requirement or mandate not to conduct any arrest in the premises of the Senate, no? So to a certain extent, maybe observe nila yan, but push comes to shoves, pagka na karamdam na tayo ng pressure, alanganin namang doon ka tumira habang buhay sa Senado, and the Senate or Congress will end their session one time or another. So pagka nangyari yun, wala ka na rin, there's no Wala ka na cloak rin. of protection that you can lean on, no? So gusto ko lang linawin yun para at least malinaw sa mga nakikinig sa atin. Yeah, oo. And again, bumabalik ako dun sa aking punto, no? Nasusubukan ito yung ating mga institusyon, ano? Yung mga ating mga rules, ating mga procedures, no? Pero hindi lang dun sa puntong yun, no? Hindi naman natin pinag-uusapan dito na nagnakaw ka lang ng 20 peso worth of pandesal, ano? Hindi lang naman ilang pirasong tinapay ang ninakaw rito, no? Ang pinag-uusapan natin dito is crimes against humanity. So again, yung gravity, sabi nga ni Dean Ed, no, ay isang konsiderasyon din at may moral obligation ng ating pamahalaan, ano, para mag-respond dito sa ganitong mga tawag ng isang international court. Siguro that ends our discussion, no? Time for us to grade. Dean Ed, Dean Gary, ano? Ano ba ang grade na ibibigay? Sino ba ang i-grade natin dito? Ano? Si Ombudsman ba? Sino ang i-grade natin sa palagay ninyo? Yung ability ng gobyerno siguro na i-implement yung ICC warrant just in case na lumabas ito. Anong grade siguro ang ibibigay ninyo dito? Sa akin, malinaw ngayon, Doc Sherwin, na incomplete pa talaga kasi inihintay pa natin kung ano yung gagawin nila. Tsaka, again, the response is medyo lukewarm, malagihay, ika nga, dahil di natin alam kung ano ba talagang direksyon. Yung isang ahensya ng pamahalaan, mas masigasig sa pagpapatupad nung sa tingin nila ay obligasyon natin under international law. Yung isa naman, medyo alanganin, no? Kasi nagkakalkula or what have you. Kaya nga posisyon ko is, can you just please make up your minds? If we are under the ICC,
panindigan na natin. If you're saying we're not, di wag na tayong mga magbulahan pa dito at wag na nating isipin pa na may Interpol, etc. The reality is, the ICC has said time and again in several instances that they have a jurisdiction over crimes that were committed when the Philippines was still a party state to the Rome Statute. So my grade to the government is an incomplete. Tignan natin kung re-remove nila yung incomplete na yan sa mga susunod na araw. Dean Gary, anong grade na ibibigay mo sa ating Well, pamahalaan? parehas kami lang ibibigay ng grade ni Dean Ed, no? It appears na incomplete on so many things. Incomplete dahil what will be the official position of the government despite the fact na nagawa na natin tapos ngayon parang may mga dili-dali tayo or may pag-aalinlangan, no? Hindi ko alam saan ang gagaling iyon. So somehow medyo worried nga ako doon kasi pag hindi mo inaksyon ito, magiging inconsistent ka rin dahil bakit yung dating Pangulo ay nahuli, same din naman ng kaso, same din ng warrant of arrest, tapos ang sinasabi ngayon ng pamahalaan ay hindi basta-basta. So of course this was explained earlier dahil nga may kaswertihan ng konti si Senator Bato, but on the other hand, hahanapin ko pa rin yung isang firm, clear, concise, and direct statement na yung sinasabi ng DOJ, yung sinasabi ng Ombudsman at ng Malacanang itself ay isa na lang para lahat tayo. Hanggat wala yun, para sa akin, is still an incomplete grade. Ako ganun din, na incomplete din ang grado siguro na ibibigay ko dahil nga as of the moment, para sa akin masyadong maraming ambiguities. Hindi lang dito sa posisyon ng ating gobyerno but also dito sa pagre-release ng warrant. Hindi nga natin alam kung may warrant ka o wala, At siguro dahil dito maraming alinlangan din, maraming uncertainties na nangyayari, Kaya nga meron tayo nitong mga question na to, Kaya ba ng gobyerno? Legal ba? Dapat bang arestuhin isang sitting senator? Lahat itong mga ambiguities na to ay nandyan at kaya nga incomplete. Titingnan natin kung saan pa pwesto yung ating gobyerno ngayon in the coming few days or few weeks. That ends our discussion. Maraming salamat muli sa ating mga manonood at lipat ko na ngayon kayo kay Dean Gary. Dean Gary, ikaw na magsarado ng maraming session salamat natin. at of course, better nagbigay natin ulit kay Dean Ed yung kanyang closing remarks. But nevertheless, isang uling makabuluhan na discussion ngayong hapon na ito, ngayong araw na ito, and we look forward for more meaningful discussions in the coming episode of Dean's List. Dr. Gary Adolginisio po from Del Salle College of St. Benilde. From my end, an ICC warrant at this point may just be a rumor, but the questions it raises are real about justice, power, and how accountability travels. I'm Dean Ed Tapia from the University of Makati. Ako naman po si Dr. Sherwin Ona from De La Salle University. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming programang The Dean's List.